Bakit nga ba hindi tayo dapat manalig lang sa ating sariling karunungan? Nakasulat nga sa Kawikaan chapter 3 verse 5 na, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alam naman nating mga tao na mahilig tayong mag-stick sa sarili lang nating karunungan. Minsan hindi pumapasok sa isip natin na merong Diyos na nakakaalam ng maraming bagay at ng lahat ng bagay. Kaya naman hindi natin nare-realize na sa Kanya dapat tayo lumapit at hindi sa ibang tao. Nakasulat nga sa Kawikaan chapter 2 verse 6, sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Kaya kahit ano pa ang ating ginagawa ay humingi tayo sa Diyos ng karunungan, kaalaman at pangunawa upang maintindihan natin ang mga ginagawa natin na akala natin ay naiintindihan na nga talaga natin. Talaga namang minsan ay hindi natin naiintindihan ng ating mga ginagawa. Hindi pa nga natin alam minsan na kung masama ba to o mabuti. Kaya kahit sa ang larangan, sa medisina, politika, o kahit sa kaalaman patungkol lang sa pamilya, ay ipagdasal natin ito sa Diyos. Ako personally guys, mahilig ako mag-programming. I love programming. Pero bago ako mag-code o mag-aral ng code, sinisigurado ko muna na nagdadasal ako at humihingi ng karunungan sa Diyos. Kasi minsan pakiramdam ko na kapag hindi ako nagdasal, kapag nakakalimutan ko magdasal, hindi ko nga maintindihan yung nagtuturo, ni hindi ko man lang ma-apply yung tinuturo niya. And I also love reading books. Pero bago ako magbasa ng libro, ng Bible, hinihiling ko muna sa Diyos na tulungan niya nga ako sa pagbabasa ko, sa pag-aaral ko, ganon din sa pagbibusiness ko. At ito na ang huling verse guys. Kawikaan chapter 3 verse 6. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas.